Dominant Protector. Credit to the author. 2091-2100. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Tumango si Terence at nakangiting naglakad palabas. Elder Han, handa na ba tayong umalis? Mr. Linford, natuklasan mo na ako. Nagulat din si Theodore, nag-ingat siyang huwag istorbohin si Terence, at isa siyang Earth class sa kalagitnaan ng yugto katatapos lang niya, ngunit ganoon pa rin ang nangyari. Naging maingat siyang itago ang kanyang presensya, at nararamdaman pa rin ito ni Terence. Hehe, marami akong kaaway. Nakaugalian ko na ang pagiging mapagmatsyag. Nakangiting sabi ni Terence. Tumango si Theodore. May tanong sa puso niya na hindi niya naitanong. Gusto niyang magtanong kahapon, at pagkatapos na maramdaman ni Terence ang kanyang aura, gusto pa niyang magtanong, ngunit hindi niya napigil ang magtanong. Elder Han, may itatanong ka ba sa akin? Tanong ni Terence, napansin ang pagkalito ni Kuya Han. Ito. Mr. Linford, kung matapang akong magtanong, ano ba talaga ang lakas mo? Maingat na tanong ni Theodore. Lakas, hindi mo ba nakikita? Nakangiting tanong ni Terence. Masama ang aking mga mata. Mr. Linford, ikaw ay isang Earth class early phase peak. Tanong ni Theodore. Nakita niya si Terence na ginamit ang kanyang mga kasanayan kahapon at naramdaman na si Terence ay nasa tuktok ng maagang yugto ng Earth class. Ngunit maaaring nasa ganoong antas si Terence. Hehe, nakita mo na, kaya bakit nagtatanong? Nakangiting sabi ni Terence. Pero, sinasabing kayang patayin ni Mr. Linford ang tatlong Earth class sa isang galaw, at isa sa mga ito ay kahit isang late phase na Earth class. Naguguluhan na tanong ni Theodore. Sa pamamagitan ng isang trump card, natural na makakalaban ko ang mga kaaway na mas mataas sa aking antas. Hindi nagpaliwanag ng detalyado si Terence. Nakikita ko. Tumango si Theodore at hindi na nagtanong pa. Hindi na kailangan ng Hidden House Han ng iba pang disipulo kasama si Terence sa team sa pagkakataong ito. Tanging sina Theodore, Jepoy, at Terence ang nagdala ng Mercedes S600 sa Hidden House Hale. Hindi pa nakapunta si Terence sa lokasyon ng Hidden House na si Hale. Ito ay kabaligtaran ng Hidden House Hans, 1 North at 1 South. Ang lokasyon ng Hidden House Hale ay mas maganda kaysa sa Hidden House Han, masyadong ito ay nasa tabi ng dagat na may magagandang bundok at ilog. Malinaw, ito ang pakinabang ng pagiging isang lumang tagumpay. Kahit na sa kasalukuyang yaman ng Hidden House Han, mahirap bumili ng malaking lupain sa tabi ng dagat para magtayo ng manor. Pagkatapos ng lahat, ang lupain ay binuo, na may mga amusement park, bathhouse, villa, kumpanya, resort, at iba pa. Kaya, ang Hidden House Han ay maaari lamang magtayo ng manor sa mga suburb ng Eastern City. Ito ba ang Hidden House Hale? Medyo kahanga-hanga. Sabi ni Terence habang nakatingin sa tanawin. Oo, ito ang lugar. Hindi naiingit si Theodore. Medyo huli na ang aking nakatagong pamilya ng Han. Sapat na para mapanatili namin ang aming posisyon. Ang mga manor at tanawin na ito ay walang laman. Dumating ang sasakyan sa pasukan ng Hidden House Hales Manor, ngunit napahinto ito. Isang tagumpay ang inihinto ng alagad ni Hale ang sasakyan at nagtanong, pribadong teritoryo ito. Bawal pumasok ang mga hindi autorisadong tao. Umalis ka na dali. Karaniwan, ang mga nakatagumpay ay hindi lamang dumarating sa isang kotse, mayroon silang 2 o 3 sasakyan. Ang Hidden House Han ay mayroon lamang isang Benz, at mayroon pa itong plaka ng Eastern City, kaya natural na inakala ng gwardya na sila ay mga turista na napunta sa maling lugar. Nandito kami para dumalo sa Hidden House Summit, ito ang aming imbitasyon. Umupo si Jepoy sa driver's seat, kumuha ng pulang invitation card, at iniabot ito. Oh! Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Nang makita ng alagad ang imbitasyon, naging mas magalang ang kanyang saloobin. Gayunpaman, pagkatapos niyang kunin ang imbitasyon at buksan ito, naging kakaiba ang kanyang ekspresyon. Okay. Tumango si Jepoy at hindi na masyadong inisip iyon. Gayunpaman, ipinasa ng alagad ang imbitasyon sa ibang tao sa tabi niya.
Kinuha ng taong iyon ang imbitasyon at sinulyapan ito bago tumakbo sa manor ng buong bilis. Marami ng pinuno ng mga tagumpay ang nakaupo sa meeting room. Ang Hidden House na si Hale ang host ng Hidden House Summit, kaya natural, ang matanda ang nakaupo sa ulo. Dagdag pa, sa kanyang status sa Sky Class, tanging ang bahay ni York, ang bahay mo, at ang mga ulo ng bahay ni Duran ang maaaring kapantay sa kanya. Ang mga pinuno ng iba pang mga nakatagong bahay ay nasa pinakamaraming Earth Class late phase peak, at wala pang nakalusot sa Sky Class. Kaya't hindi masyado para sa matandang master na si Hale ang umupo sa ulo ng mesa. Nag-uulat sa pinuno ng angkan. Dumating na ang mga tao mula sa nakatagong angkan ng Han. Ang alagad na ito ang siyang may pananagutan sa paghahatid ng mga invitation card sa pasukan. Oh! Nandito ang Hidden Han family. Bahagyang nagulat ang ama ni Ivan Hale, maaga ka. Ilang tao na ba? Mercedes-Benz lang yan. Hindi pwedeng higit sa 5 tao. Matapat na sabi ng alagad. Isang kotse lang. Natigilan si Old Master Hale. Naguguluhan siyang tumingin sa iba pang mga padre de pamilya, itong nakatagong Han clan ay hindi maiisip na sumuko, tama ba? 5 tao lang ang dinala niya. Kung ang isa sa kanila ay Theodore, 4 na pwesto na lang ang natitira. Susuko ba sila kung hindi sila sumali? Hoy, Elder Hale? Ang mga disipulo ng Hidden House Han ay Golden Class mid-phase lang sa pinakamaraming. Hinihiling mo sa kanila na mag-sign up, hindi ba? Ang nagsalita ay ang matandang master ng Hidden Duran family, I think they're just going through the motions and give up. Hindi masama. Tumawa rin ang matandang si Fuller ng The Hidden House na si Fuller. Bukod sa matandang lalaki, ang natitirang mga disipulo ay narito lamang upang makakuha ng ilang karanasan. Pag-akyat nila sa arena, baka sumuko na lang sila. Matatakot sila hanggang sa mamatay. Hoy, matandang Fuller, kasama sina Nanding at Fuller Niaupao dito, ang nagwagi sa Tuman Arena ay sa iyo. Ang nagsalita ay ang nakatago mong matandang Panginoon ng pamilya mo. Hindi ba pare-pareho ang lahat? Aangkinin ng bawat koponan ng tagumpay sa isang laban. Gayunpaman, kuya ikaw at si Kuya Duran, kayong dalawa ay nanalo sa lahat ng 3 laro. Sabi ni Old Master Fuller na may inggit. Hahawag mong kakalimutan na binayaran din natin yan. Paano nag-level up ang 2 alagad mo? Hindi pa ba siya umiinom ng pills natin? Sabi ni Kuya Duran. Sige, huwag na nating isipin ito. Ayos lang basta may taas at understanding tayong lahat. Mahinang nagsalita ang matandang matanda. Para sa bahay ni York, hindi sa gusto nila ang mga gamit ng Hidden House Han, ngunit ang posisyon ng Hidden House York sa mga nakatagong bahay ay parang isang amo. Kaya naman, hindi lang ito maaaring tanggihan ng Hidden House York, lahat naman ay nakikilahok, kung tutuusin. Kung hindi, hindi ba nila iisipin na sila ay napakaranggel? Bukod dito, hindi makatwiran kung hindi niya ito sasamantalahin. 2092. Tama ka. Pero kung papasukin natin ngayon si Theodore kasama ang kanyang mga tauhan, magiging masyadong mabait ito sa kanya. Iiwan natin sila sa lamig saglit at hayaan silang maghintay. Kailangan nating ipaalam sa kanya na siya ay isang nakatagong miyembro ng pamilyang Han. Sa harap namin, siya ay isang maliit na kapatid na lalaki. Sabi ng Ama Z. Tama. Patayin muna natin ang kanilang prestihiyo at patakot sila bago ang labanan. Nagsalita si Old Master Pitts. Pumunta at sabihin kay Irving na hayaan siyang humawak nito. Sabihin sa kanya na maghintay sa dilim hanggang sa ang mga tao ng Hidden House Han ay mawalan ng pasensya, pagkatapos ay papasukin sila. Sabi ng matandang Hale sa messenger. Ngayon, gusto ng matandang Hale na sanayin si Irving, kaya gusto niyang hayaan siyang humawak ng mga bagay-bagay. Ang lahat ng ito ay dahil sa Chi Gathering Pill na ibinigay niya. Oo. Tinanggap ng alagad ang utos at bumaba. Si Irving ay nasa kalagitnaan ng pagsasaliksik sa lahi nang matanggap niya ang utos ng disipulo. Agad niyang sinundan ang alagad sa pasukan ng mansyon para magpakitang gilas. Pagkatapos ng lahat, ang pagiging matapang ay ang espesyalidad at pagmamahal ni Irving. Kanina lang ay ginugugol niya ang lahat ng kanyang oras sa Hidden House Hale, naglilinang at hindi na nagkakaroon ng pagkakataon na kumilos ng mahigpit.
Kinailangan niyang panatilihin ang banayad at mapagpakumbabang ugali sa mga tao sa bahay, at ito ay para sa kapakanan ng pagpapakitang gilas sa matandang Hale at nakatatandang B. Kung tutuusin, kung kumilos siya ng masyadong mayabang sa bahay ni Hale, madali siyang mawawala ng pabor. Sinundan ni Irving ang messenger sa guard room sa gate ng manor. Hindi siya diretsyong lumabas, bagkus ay naupo siya doon at naglaro ng ilang mga laro sa kanyang telepono. Nag-walk out ang messenger na may malamig na mukha. Halos 20 minuto nang naghihintay dito si Jepoy. Nang sa wakas ay bumalik ang mensaherong disipulo, mabilis siyang nagtanong, maaari ba tayong pumasok ngayon? Paumanhin, ngunit ang iyong pagkakakilanlan ay hindi pa name-verify. Hinala namin na ang iyong invitation card ay ninakaw o kinuha, kaya kailangan muna naming i-verify ang iyong pagkakakilanlan. Malamig na sabi ng messenger. Ito ang itinuro sa kanya ni Irving na sabihin. Ano? I-verify pa. We're from the Hidden Hand family, what's there to verify? Nang marinig ni Jepoy ang mga salita ng messenger disciple, agad siyang nabalisa. Jepoy, huwag maging impulsive. Si Theodore, sa kabilang banda, ay may napansing mali. Umupo siya sa front passenger seat at pinagalitan muna si Jepoy, saka sinabi sa messenger, ako si Theodore, ang pinuno ng Hidden Hand Clan. Maaari ko bang itanong kung paano natin mapapatunayan ang ating pagkakakilanlan? Theodore. Ang nakatagong pamilya mong Han ay nagpadala lamang ng ilang tao at isang kotse, posible ba iyon? Ngumisi ang mensaherong disipulo at sinabing, ang iba pang mga nakatagong bahay ay may 4 o 5 sasakyan, kahit 3. Nandito ka ba para sa kompetisyon? Hindi namin kailangan ng maraming tao para lumahok sa kompetisyon. Mangyaring humanap ng taong makapagpapatunay sa aming pagkakakilanlan. Si Theodore ay hindi gustong mag-aksaya ng kanyang hininga sa maliit na laki na ito. Ang guard dog na ito ay malamang na nainsulto ng Hidden House Hale na sadyang pahirapan ang mga bagay para sa kanya. Siyempre, pero lahat ng makakapagpatunay nito ay sobrang abala. Maghintay kayo sandali. Walang pakialam na sabi ng sogong alagad. F***sake ka. Hindi inaasahan ni Jepoy na magiging mayabang ang isang alagad na nagbabantay sa pinto. Galit talaga siya. Gayunpaman, bago pa siya makapagsalita, hindi na sila pinansin ng mensaherong disipulo. Tumayo siya sa gilid at patuloy na binabantayan ang pinto, tinuturing na hangin ang buong bus ng mga tao. AI? Mahinang lakas at mababang katayuan. Bumantong hininga si Theodore at sinabing, huwag kang magalit, little po. Kusa lang silang naghahanap ng gulo. Anong magagawa natin? Pagtitiisan natin ito sa ngayon. Pagdating ng panahon, tutulungan tayo ni Mr. Linford na makabalik sa mga kompetisyong iyon. Mababa ang tingin niya sa iba. Iyon ang unang impresyon ni Terence sa Hidden House Hale. Ibinaba niya ang bintana at naiinip na sinabi sa messenger, bibilang ako hanggang 10, at makikita ko kung sino ang makapagpapatunay nito sa atin. Kung hindi, babalik tayo at hindi na dadalo sa Hidden House Summit. 10 bituin, 9 na bituin, 8 bituin, 7 bituin, 7 bituin. Hindi pinansin ni Terence ang sinabi ng messenger at nagsimulang magbilang. Hindi inaasahan ng alagad ng mensahero na ganoon pala kaitigas ang pamilya ng nakatagunghan. Aalis na sila bago pa sila makakita ng tao sa 10. Paano niya kayang pasanin ang responsibilidad na ito? Itinayo ang tagong bahay na summit na ito para i-scam ang pamilyang Han, kaya sino pa ang i-scam ngayong wala na sila? Sa makatuwid, ang messenger ay mabilis na lumingon upang tingnan ang silid ng bantay. Bagamat si Irving ay nasa guard room, binibigyang pansin din niya ang sitwasyon dito. May sound transmitter sa guard room, kaya malinaw niyang naririnig ang lahat sa labas. Gustong bigyan sila ni Irving ng malamig na balikat bago lumabas para pag-alitan sila, ngunit hindi niya inaasahan na aalis ang taong ito ng ganoon kaga. Nang makitang naabot ni Terence ang numero 1, sinabi niya kay Jepoy, Jepoy, magmaneho, bumalik tayo sa mansyon. Maghintay. Hindi na nakayanan ni Irving at tumakbo palabas, you dare. Kung hindi sumipot ang inimbitahang tagong bahay, ito ay katulad ng pagsuko ng kanilang hidden house status at pagiging normal na bahay, hindi na natatanggap ang proteksyon ng Council of Hidden Houses. Oh, so be it. Hindi ko kailangan ng proteksyon mo.
Papayagan ko silang sumali sa Cultivators Association na itinatag ko. Bumaba si Terence sa kotse at malamig na tumingin kay Irving. Irving, nangangati na ba ulit ang mga binti mong mabali? Go! Magagalit na sana si Irving nang marinig niya ang pagmamataas ni Han. Kahit pamilyar ang boses ay hindi niya ito pinag-isipan. Nang itinulak ni Terence ang pinto at bumaba ng sasakyan ay kinilig siya at hindi makapaniwalang tumingin kay Terence. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang susulpot dito si Terence. Gayunpaman, ang hindi pag-alam ay hindi naging hadlang kay Irving na matakot kay Terence. Kahit isang Earth-class late phase tulad ni Gregory Hale ay pinatay ni Terence, ano ang kailangan niyang gawin para maging kalaban ni Terence? Terence, anong ginagawa mo dito? Nanginginig na tanong ni Irving, iba ang tono niya kumpara kanina. Hindi mahalaga kung paano ako narito, ngunit ang iyong mga binti ay malapit ng mabali. Malamig na tumawa si Terence at naglakad patungo kay Irving. Kung ang taong ito ay maaaring lumahok sa isang karera ng kotse, kung gayon kailangan niyang magkaroon ng ilang mga kasanayan. Si Terence ay hindi natatakot sa kanya, ngunit natatakot siya na maglaro siya ng marumi. Kaya kung mabali ang paa niya ngayon, wala na siyang magagawa. Gaano man kalakas ang Hidden House Hale, hindi nila mabawi ang Irving sa ganoong kaikling panahon dahil ang unang karera ng araw ay karera ng kotse. Boss Terence. Nagkaroon nga kami ng sama ng loob noon pero naayos na ang lahat. Natakot si Irving nang marinig niyang mabali ang paa ni Terence. Tumingin siya sa alagad ng mensahero sa tabi niya, hinihiling na bumalik siya at humingi ng tulong, nabayaran ko na ang lahat ng pagkalugi na hiniling mong bayaran ko. Ikaw. Hindi mo ako masasaktan. 2093. Ganun ba? Parang hindi sapat ang nabayaran mo sa sunog na sumunog sa ampunan noong nakaraan. Sabi ni Terence na may mapanuksong ngiti habang naglalakad patungo kay Irving. Tumigil ka. Isang malamig at mayabang na boses ang tumunog at isang figure ang lumitaw sa harap ni Irving. Guro, iligtas mo ako. Nakahinga ng maluwag si Irving nang makita ang taong nasa harapan niya. Terence, tama ba? Hindi ko alam kung bakit ka nandito, pero binabalaan kita, huwag kang magulo. Alam kong malakas ka, at walang sinuman sa ilalim ng Sky Class ang kakampi mo, ngunit may ilang Sky Class Masters sa villa na ito. Malamig na sabi ni Kuya B. Elder B. Tumingin si Terence sa matandang nasa harapan niya at ginawa ang koneksyon. Ito ang matandang master. Mahina na sinabi ni Elder B, bagamat hindi pinahihintulutan ng sinaunang mundo ang Sky Class Masters ng mga nakatagong bahay na lumabas at gumawa ng gulo dahil gusto nilang panatilihing kontrolado ang mga bagay-bagay. Kung magdudulot ka ng gulo dito sa bahay ni Hale, lalo na sa taunang tagong bahay na Summit, huwag mo kaming sisihin sa pagiging walang awa. Sigurado akong hindi ito titingnan ng sinaunang mundo nang hindi tinatanong ang dahilan. Tama si Elder B, ang sinaunang antas ay naghihigpit sa Sky Class Masters ng mga nakatagong bahay, ngunit kung si Terence ay pumunta sa Hidden House Hale upang gumawa ng gulo at sirain ang Hidden House Summit, kung gayon kahit na ang sinaunang antas ay gustong mag-imbestiga, mayroon silang dahilan. Siyempre, tinatakot lang ni Elder B si Terence ang taong ito ay kakaiba, at ang kanyang lakas ay hindi mo ari sino ang nakakaalam kung siya ay may nakatagong card sa kanyang mangas. Sa ngayon, ang pangunahing layunin niya ay tiyaking maayos ang Hidden House Summit. Ang lahat ng iba ay pangalawa, at ito ay pinakamahusay kung walang salungatan. Nako, I'm not here to make trouble. I'm here to represent the Hidden House and to participate in the Hidden House Summit. Ikaw ang hindi nag-welcome sa amin at nagpusore sa amin. Since that's the case, hindi ba pwedeng umalis na lang tayo? Sabi ni Terence, hindi masungit o mapang-uyam. Dahil nandito si Elder B, at itinuro pa niya na mayroong Sky Class Master dito, hindi talaga kayang patayin ni Terence si Irving. Hindi niya kakayanin ng Sky Class Masters kung makakahanap sila ng dahilan para atakihin siya. Nandito ka para kumatawan sa Hidden House Han sa Hidden House Summit. Nagulat na sabi ni Kuya B. Tama, may panuntunan ba ang Hidden House Summit na mga alagad lang ng bahay ang makakalaban? Malamig na tanong ni Terence. Ito. Hindi ko ginawa.
Umiling si Elderby ang mga tuntunin ng Hidden House Summit ay naipatupad na sa loob ng maraming taon, at natural na walang tuntunin na hindi nagpapahintulot sa mga tao sa labas ng bahay na makipag-away. Pagkatapos ng lahat, ang isang nakatagong bahay ay hindi katulad ng ibang mga marangal na bahay, kung saan ang lahat ng mga pangunahing disipulo ay mga tao ng bahay, marami sa kanila ay walang pangalan ng pamilya, ngunit ang mga may natatanging talento ay bibigyan ng pangalan ng pamilya, tulad nina Gregory at Queen Lee. Kaya, kung mahigpit ang mga patakaran, ang mga taong ito ay hindi magiging mga disipulo ng Hidden House Hale, at pinahintulutan silang kumatawan sa Hidden House sa Summit. Ngunit hindi akalain ni Elderby na ang isang tagong bahay tulad ng bahay ni Han ay makakapag-imbite kay Terence. Ano ang relasyon nila ni Terence? Naningkit ang mga mata ni Elderby habang kinukwenta niya ang mga kalamangan at kahinaan. Ang Terence na ito ay malakas, ngunit ang kanyang paglahok ay hindi gaanong makakaapekto sa mga patakaran ng kompetisyon. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga kompetisyon ay sa mga partikular na kaganapan, at kahit na ang Hidden House Han ay may Terence, hindi nila magagawang baguhin ang tubig. Halimbawa, sa isang karera ng kotse, ang Hidden House Hale ay siguradong mananalo kahit na si Terence ay isang God Racer, hindi ito magbabago ng anuman, dahil ang Hidden House Hale ay may trump card. Dahil wala ka, bakit ka pa nagsasalita ng kalokohan? Kung tatanggapin mo kami, buksan mo ang pinto. Kung wala ka, tatalikod tayo at aalis. Malamig na sabi ni Terence. Terence, ginagawa ng gwardya na ito ang kanyang trabaho, huwag mo na lang sundan ang mga detalye dahil nakumpirma ko na ito, maaari kang pumasok. Ikinaway ni Elderby ang kanyang kamay, at binuksan ng disipulo ang mga pintuan. Hindi na nagsalita pa si Terence at sumakay na sa Mercedes. Nandito siya para sa karera, hindi para manggulo. Mabagal na nagmaneho ang Mercedes papasok sa villa, at natural, may mga disipulo ng bahay na si Hale na namamahala sa pag-aayos ng kanilang tirahan, habang si Elderby ay nagmamadaling bumalik sa meeting hall para mag-ulat. Ano man ang mangyari, ang pagdating ni Terence ay isang hindi inaasahang pangyayari, at kailangan niyang ipaalam ng maaga sa lahat para tumugon. Elderby, paano na? Ang mga tao sa Hidden Han family ay tiyak na nagdusa ng kawalan, tama? Tumawa ang matandang Hale nang makita niyang bumalik si Kuya. Old Master. This. Mapait na ngumiti si Elderby at sinabi sa kanila ang lahat ng nangyari. Ano, sinasabi mo na si Terence ang kumakatawan sa Hidden House Han sa Summit? Nagulat si Old Master Hale. Ang mga pinuno ng iba pang mga nakatagong bahay at mga sekta ay napakunot ang noo sa pagbanggit ng pangalan ni Terence. Ang pangalan ni Terence ay isang pangalan na alam ng lahat ang tinak na ito ay sakit ng ulo para sa lahat. Oo, sinabi ni Terence. Ngunit, tatlo lang ang mula sa Hidden House Han: Terence, Theodore, at ikatlong henerasyon. Hindi pa natin alam ang mga pangalan nila. 3 tao lang ang dumating, ano ang nilalaro nila? So sasali si Terence sa lahat ng kompetisyon. Kumunat ang noo ni Lolo Hale. Hindi naman totoo iyon, Elder Hale. Masyado mong mataas ang tingin mo sa Terence na iyon, hindi ba? Ang nagsalita ay ang matandang Panginoon ng pamilyang Duran. Walang pakialam na sinabi niya, hindi naman masama ang mga trump card ni Terence, ngunit hindi sila makakamit ng marami sa kompetisyong ito na pinlano natin, tama ba? Totoo yan. Matapos marinig ang mga salita ni Elder Duran, tumango si Elder Hale, nakaayos na ang bawat laban at kinukuha namin ang lakas ng isa't isa. Halimbawa, nakatagong armas dodging. Kahit na talagang mag-away kami ng pamilya mong Duran, hindi kami magiging kapareha mo. Tama. Kunin ang arena na ito bilang halimbawa. Gaano man kalakas si Terence, hindi siya makakapareha sa dalawang magkapatid na Fuller. Si Nanding at Fuller Niaupao ay may mahusay na pagtutulungan, at hindi ito ang unang pagkakataon na magkasama silang lumaban. Kahit na tayo, ang Hidden House Tanks Masters, ay lumabas, hindi tayo mananalo. Ngumiti si Elder Duran. Gayunpaman, medyo madilim ang mukha ng nakatagong Panginoon ng pamilya mo. Ang iba ay hindi natakot, ngunit siya ay medyo nag-aalala. Hindi kayo natatakot, ngunit natatakot ako na matatalo tayo sa kompetisyon. Ang Terence na iyon ay isang alchemist.
Matandang lalaki, galit na galit ka sa pag-iisip tungkol kay Terence. Nabalitaan niyang kinuha ni Terence ang 2 kaldero mula sa Iopanho, kaya natural lang na magagalit siya kapag narinig niya ang pangalan ni Terence. 2094. Totoo yan. Kumikislap ang mga mata ni Elder Duran, muntik kong makalimutan na si Terence ay isang refiner. Hey! Bakit hindi na lang natin patayin itong si Terence ng tahimik? Sa pagkakataong ito, ang nagsalita ay ang kasalukuyang pinuno ng sektang Golden Bell, ang nakatatandang kapatid ni Woody, si Zuan. Nakatuon si Jin Juanben sa kanyang cultivation at walang pakialam sa affairs ng sekta. Iniwan niya ang sekta sa kanyang junior brother na si Woody upang pamahalaan, ngunit hindi niya inaasahan na ang ipinagmamalaking disipulo ng Golden Bell na si Mason ay baldado. Pinaghiganti siya ni Woody at namatay. Ang lahat ng ito ay may kaugnayan sa isang taong tinatawag na Terence mula sa karaniwang mundo. Gusto ni Diamond na patayin si Terence sa sandaling marinig niya ang pangalan, ngunit wala siyang pagkakataong sabihin ito. Sa oras na ito, ang hidden house mo ay hindi sigurado kung maaari silang manalo sa kompetisyon, kaya iminungkahi niya ito. Lumaki ang talukap ng mata mo. Kailangan niyang sabihin na hindi masama ang ideya ni Brillante. Sa lakas ng mga taong ito dito, marami silang Sky Class Masters. Ang pagpatay kay Terence ay hindi magiging napakahirap. Ang matandang ninuno ni House York, ano sa palagay mo? Matanda kang iginagalang dito, ngunit mas mataas ang status ni House York, kaya nagpasya siyang makinig sa mungkahi ng Hidden House York. Hindi ito makatotohanan. Tinuro ng matandang elder ang langit at sinabing, ang bawat tagumpay summit ay laging binabantayan ng sinaunang antas. Sa pagkakataong ito, nakagawa na tayo ng ilang maruruming bagay ng palihim, ngunit hindi lang madaling mag-iwan ng anumang ebidensya. Ngunit kung lalayo tayo at may mamatay, wala ni isa sa atin ang masisisi. Medyo nagbago ang mukha ng matandang lalaki. Sa katunayan, bago ang Hidden House Summit, nakatanggap siya ng pahiwatig mula sa Sky Elixir Sect para sugpuin ang Hidden House Han, para i-scam ang Hidden House Han, ayos lang, pero ang bottom line ay walang namatay. Hanggat walang namatay, hindi makakaganti ang nakatagong pamilya ng Han, at wala silang mentalidad na mag-all out. At kung talagang may namatay, at nawala ng kontrol, ang ibang mga sinaunang sekta ay makikialam, at ang Sky Elixir Sect ay hindi ito makokontrol. Dagdag pa, ang Sky Elixir Sect ay naglalaro ng malaking laro ng chess ngayon, at sa puntong ito, hindi niya maaaring hayaang magdulot sa kanya ng problema ang Hidden House of the Right. Tama, imposibleng patayin si Terence sa Hidden House Summit. Matandang sabi mo, malinaw ang mga patakaran ng Hidden House Summits. Friendship first, competition second. Skills lang, hindi life and death. Napabuntong hininga si Diamond. Mukhang hindi tanga ang mga pinuno ng Hidden House. Hindi sila gagawa ng isang bagay na halatang labag sa kalooban ng sinaunang mundo. Maaari lamang silang umasa sa kanilang sarili upang maghayganti. Hey, kung nagkamali ka at namatay sa single trial, hindi mo kami masisisi dyan, di ba? Ang taong nagsalita ay ang pinuno ng sekta ng Bundok ng Gan. Ang sekta ng Bundok ng Gan ay pangunahing nagpalaki ng mga espiritong hayop. Oh, ano ang opinyon mo, Gate Master Wo? Ang nagsalita ay Miguel. Tama, ito ay Miguel ng isang pamilya, isang ama ni Jerwin. Siya ay mula sa isang pamilya, isa sa 5 maliliit na marangal na bahay, ngunit ngayon ay narito siya sa Hidden House Summit. Gayunpaman, hindi siya narito para kumatawan sa isang pamilya, ngunit ang North Branch ng mga Firewolves. Sa lakas ng North Branch, natural na ka-level sila ng mga nakatagong bahay, kaya hindi nakakaiba sa kanya ang nandito. Dagdag pa, ang apoy na Wolfgang ay isa sa mga lokal na tyrant ng Eastern Sea City. Walang dahilan para idaos ang Hidden House Summit dito kung wala sila. Ang Miguel ay kinasusuklaman din si Terence, at umaasa na ang bata ay mamatay ng masayang kamatayan. Gusto sana niyang sumama sa brilyante ng Golden Bell Sect noon, ngunit tinanggihan ang kanyang mungkahi, kaya hindi siya nagsalita. Ngayong nagsalita na ang pinuno ng sekta ng Bundok ng Gan, hindi naisip ng Miguel na magdagdag ng panggatong sa apoy. Hehe, itong kompetisyon, ang huling nakatagong kompetisyon, ay isang mahirap na problema na nabuo ng aking Mang Mountain Sect.
Ito ay isang laban sa isang sinaunang espiritual na halimaw. Ang makakatagal ng pinakamahabang panalo. Maaari akong magpahiwatig sa sinaunang espiritong hayop na kitili ng buhay ni Terence. Ngumiti ng nakakatakot ang pinuno ng sekta. Oh! Nagliwanag ang mga mata ng lahat ng naruroon. Tama, kung namatay siya sa ganitong uri ng kompetisyon, wala itong kinalaman sa iba. Ang pagpatay ng isang espiritong hayop at ang pagpatay ng mga disipulo ng ibang mga pamilya ay dalawang ganap na magkaibang bagay. Ang mga espiritong hayop ay hindi mga tao, at normal para sa kanila na mabaliw. Kung si Terence ay napatay ng isang espiritong hayop dahil hindi siya sapat na malakas, malas lang siya kahit na magtanong ang sinaunang sekta, maaari nilang itulak ang sisi. Iyon ay dahil walang kumibo. Ang mga gumawa ng hakbang ay ang mga espiritong hayop. Hindi naman siguro sila masyadong makipagtalo sa hayop, di ba? Bagamat ang mga espiritong hayop na ito ay pinalaki ng sekta ng Chen Mountain, sila ay pansamantalang pinalaki. Ang mga espiritong hayop ay may sariling opinyon at maaaring tumakas balang araw. Ang pagpatay sa isang tao ay walang kinalaman sa sekta ng Chen Mountain. Gate Master Wo, may tiwala ka ba? Nagningning ang mata ni Old Master. Malaki ang sama ng loob ni Houseo at Terence, kaya natural, interesado sila dito. Oo, Gate Master Wo, totoo ba ang sinabi mo? Ito ay ang matandang Hale ang nakatagong bahay si Hale ay may kaunting pagkapuot kay Terence. May tiwala ako, pero kung gagawin ko ito, wala akong maitutulong sa pagtatatag ng sekta, di ba? Wala kaming anumang sama ng loob laban sa Terence na iyon, at gaano man siya kalakas, walang paraan na manalo siya sa kompetisyon na itinakda namin. May katuturan ang sinabi ni Leader Wo. Si Terence ay walang anumang pakikipag-ugnayan sa sekta ng Chen Mountain, at hindi sila natatakot na matalo sa kompetisyon. Nagkatinginan si Old Master at ang Old Master na si Hale, pagkatapos ay tumingin sa ninuno ng bahay na si York at sinabing, Elder York, ang bahay mo York ay may sama ng loob kay Terence, tama ba? Ano sa tingin mo? Hindi ako sasali, tama. Sabi ng matanda sa bahay na si York. Elder York, ang Terence na iyon ay makakapag-take out pa ng Earth Class Late Phase. Hindi ko itinatanggi na malakas ang mga alagad ng iyong tagong bahay na si York, ngunit gaano man sila kalakas, kaya ba nilang talunin si Terence sa 1v1? Natural, gusto ng matandang Hale na kaladkarin ang mas maraming tao dito sa pamamagitan lamang ng pagbibigay sa sekta ng mas maraming benepisyo matutulungan ng pinuno ng sekta sa bundok ng Gan na patayin si Terence. Hehe, hindi pinahihintulutan ng mga alituntunin ang pagpatay. Nagawa ko na ang aking pananaliksik, at ang mga galaw ni Terence ay pawang mga pamatay na galaw. Kung hindi natin hahayaang gamitin niya ang mga galaw na iyon, baka hindi siya manalo laban sa aming bahay na mga Masters ni York. Kalmado ang Elder, naghahanap siya ng gulo kay Terence dahil gusto niyang kunin ang Chi Gathering Pill sa buhay, hindi dahil gusto niyang bawiin si Terence, hindi dahil gusto niyang bawiin ang buhay ni Terence Linford. Kaya, ayaw niyang masangkot sa pagkamatay ni Terence. Lalo na kung may nalaman si Ning at may ginawa, huli na para magsisi ang matanda. 2095. Nang makitang ang matandang pinuno ng House York ay hindi gumagawa ng malumanay na paglapit, ang bahay mo at ang mga elder ng bahay na si Duran ay walang magawa tungkol dito. Lumingon sila sa Hidden House Pitts, nakalaban din ni Terence. Paano ka, matandang Pitts? Hindi ba maraming miyembro ng pamilya mo ang pinatay ni Terence? Bagamat may hindi pagkakaunawaan kay Terence, wala pang malaking sama ng loob sa kanya ang nakatagong bahay namin na si Pitts, at ayaw naming makisali. Matalinong tao si Old Master pa'y mabuti na lang patay na si Terence, pero paano kung hindi? Kung hindi sila napatay ng Spirit Beast, hindi ito kakayanin ng Hidden House Pitts. Ang Hidden House Pitts ay mayroon lamang one Sky Class Early Phase Physical Practitioner, na siyang nakatatandang kapatid na lalaki ng House Pitts' Old Man, ngunit si Terence ay maaari pang pumatay ng isang Earth Class Late Phase Spiritual Practitioner sa ilang segundo, kaya ang Sky Class Early Phase Physical Practitioner ay hindi masyadong mahirap harapin. Kaya, ang bahay Pitts ay hindi dapat makisali. Paano kung mawala ang bigas sa halip? Sako na yan.
Ano sa tingin mo, Sect Master Diamond? Old Master, wala kang choice maliban sa kanya at kay Old Master Hale, walang ibang tao dito na sumuporta sa pagpatay kay Terence. Kahit na ang matandang master na si Duran, na may ilang salungatan kay Terence, ay walang buhay at kamatayang awayan sa kanya. Ang tanging tao na maaari niyang talikuran ay ang parang brilyante na master ng Golden Bell Sect. Ang pagkapuot ng matandang ito kay Terence ay hindi titigil hanggat hindi ako namamatay, kung kaya ko talagang patayin siya, kung gayon gagawin ko ang anumang sasabihin mo, kuya. Sabi ni Diamond. Sige. Ang matandang lalaki ng iyong pamilya sa wakas ay nakahanap ng isa pang kapwa-taosta. Pagkatapos, tumingin siya sa Miguel at nagtanong, Mr. Ann, narinig ko na ang anak mo at si Terence ay may matinding awayan din. Ang puot ng mga firewolves ay malulutas ng mag-isa. Mas matalino pa si Miguel. Napagpasyahan na ng 3 bahay na patayin si Terence. Ang isa o dalawa sa kanila ay masyadong kakaunti, ngunit kung silang 3 ay mag-aalok ng ilang mga benepisyo sa parehong oras, ito ay sapat na upang maging interesado ang Gate Master. Kaya hindi na kailangan ng Miguel na sumali sa saya. Mabuti na lang at patay na si Terence, ngunit hindi mahalaga kung siya ay hindi. At saka, wala siyang final say sa Firewolves. Kinatawan lang siya, iba sa ibang matatanda ng mga tagong bahay. Ang mga kayamanan na dinala ng Miguel ay sapat lang para sa taya. Ang isa pa ay hindi magkakaroon ng pagkakaiba. Pagbalik niya, kailangan niyang ibigay ang mga ito. Kaya, natural na wala siyang anumang benepisyo para sa sekta ng Chen Mountain at hindi lumahok. Gate Master Wo, bawat isa sa aming 3 angkan ay maghaharap ng makalangit na kayamanan. Pagkatapos maayos ang usapin, ibibigay namin ito sa iyo bilang pasasalamat ng pribado. Ano sa palagay mo? Hindi tanga si Old Master Hale. Ang sinabi niya ay matapos ang usapin. Sa madaling salita, kung hindi natuloy, wala na. Paanong hindi maintindihan ng sect leader ng Chen Mountain Sect ang kahulugan sa likod ng mga salita ng matandang master na si Hale? Gayunpaman, siya ay may kumpiyansa, kaya't sinabi niya na walang pakialam, 3 kayamanan ng langit at lupa. Hindi naman masyado o kulang, pero mas mabuting magsalita kesa magsalita ng wala. Naayos na. Ipaubaya mo sa akin ang bagay na ito. Sige. Ang galing. Tumango ang ama ni Ivan. Napagdesisyonan na. Old Master Hale, Old Master Yu, at Zuan ay hindi natakot na ang mga pribadong bagay na ito ay kumalat sa sinaunang antas. Lahat ng naruroon ay kasabwat ng nakatagong pamilya ng Han, at lahat ay may bahagi. Hindi malinis ang puwitan ng bawat isa, kaya hindi sila natatakot sa mga taong magchichismas ng pribado. Si Theodore, Jepoy, at Terence ay pumasok sa manor. Natural, hindi nila alam na may pukana ang mga pinuno ng mga bahay laban sa kanila, ngunit sa utos ng nakatatandang B, walang nang ahas na bastyusin sila. Ayon sa orihinal na plano ng Hidden House na si Hale, kahit na lumipat ang Hidden House Han, malamig ang pakikitungo sa kanila ng mga disipulo, ngunit sa karagdagan ni Terence, hindi naghanap ng gulo si Elder B. Ang Terence na ito ay isang tinak sa tagiliran, at hahayaan niya ang matandang master na malaman kung paano ito lulutasin. Hindi niya gustong minas ang baliw na si Terence na ito. Itong mga hamak na lingkod. Si Jepoy ay umiinom ng mainit na tsaa sa courtyard ng guest room na inihanda ng pamilya Hale. She said with hatred, nagbago ang ugali niya ng 180 degrees nang makita niya si boss. Kung hindi dumating si boss this time, baka hindi na tayo makainom ng mainit na tsaa. Jepoy, ang mundo ng paglilinang ay ganito, ang may mas mahigpit na pakikipag-usap. Hindi nagalit si Theodore. Ipinilig niya ang ulo niya at parang nalampasan niya ito. Umubos na ang ating Hidden Han family, normal lang na ay bully nila tayo. Sa dagdag ni Mr. Linford, normal lang na mas gumagalang sila sa atin dahil natatakot sila sa lakas ni Mr. Linford. Tingnan natin kung maglakas loob pa rin silang gawin ito sa nakatagong pamilya ng Han pagkatapos nating manalo ng ilang laban. Napangisi si Jepoy. Ang pagkapanalo sa kompetisyon ay pangalawa. Ang pangunahing bagay ay nakahanap ka ng isang makapangyarihang boss.
Nakangiting sabi ni Theodore. Oh. Natigilan si Jepoy, ngunit naintindihan kaagad ang ibig sabihin ng Theodore. Gusto ni Theodore na gamitin niya itong Hidden House Summit para ipakalat ang balita na kinuha niya si Terence bilang kanyang boss. Bagamat naiintindihan ni Jepoy, tumingin pa rin siya kay Terence para sa kumpirmasyon. Natural na naiintindihan ni Terence ang ibig sabihin ni Theodore, ngunit hindi niya ito pinansin. Si Jepoy ay isang tapat na tagasunod, lalo na ngayon na siya ay humihingi ng kanyang opinyon. Tumango si Terence, sasabihin ko sa kanila sa Toronto Arena. Maraming salamat, boss. Tuwang-tuwa si Jepoy at mabilis siyang nagpasalamat. Nagpahinga saglit silang tatlo sa looban, at pagkatapos ay isang tagumpay na disipulo ni Hale ang bumangga. Gayunpaman, mayroon siyang tag na Hidden House Summit Service Staff sa kanyang leeg, malinaw na may ipaalam sa Hidden House Han. Nandito ba ang matandang patriarch? Tumakbo ang alagad at nagtanong ng may paggalang. Halatang inutusan siya ng nakatatandang B na maging magalang. Dahil nakapagdesisyon na ang matandang Hale na hayaan ang sekta na patayin si Terence sa huling nakatagong laban, natural na hindi niya magagalit si Terence bago iyon. Ako si Theodore mula sa nakatagong angkan ng Han. Ano ang problema, emissary? Tumayo si Theodore at nagtanong. Ang mga tauhan ng Hidden House Summit ay tinawag na lahat ng mga emisaryo ng Summit. Ito ay isang tuntunin na naipasa sa loob ng maraming taon. Old Master Han, mangyaring pumunta sa meeting hall para pag-usapan ang mga usapin ng unang Summit competition. Sabi ng alagad. Sige, manguna ka. Tumango si Theodore at gumawa ng kilos ng paanyaya. Dinala ng disipulo si Theodore sa meeting hall ng Hidden House Hale at sinabing, "Pakipasok, Old Master Han." Pumasok si Theodore sa silid ng pagpupulong at nakita ang iba't ibang mga ulo ng pamilya, matatanda, at mga pinuno ng sekta na nakaupo sa paligid ng mesa. Lumubog ang kanyang puso. Tila ang sitwasyon ay tulad ng nahulaan niya. Ang mga nakatagong bahay at sekta na ito ay nagsanib puwersa para harapin ang Hidden House Han. Kung hindi, ang mga taong ito na nagmula sa iba't ibang panig ng mundo ay unang dumating. Ang kanyang nakatagong pamilya ng Han ay isang lokal ngunit siya ang huling dumating. Ito ay natural na nagpaliwanag ng isang bagay. 2096. Pagbati, mga patriarka at mga pinuno ng sekta. Kinuyam ni Theodore ang kanyang mga kamao at sumaludo ayon sa mga tuntunin ng mundo ng martial arts. Old Master Han, halika at maupo. Lahat kami ay naghihintay sa iyo. Ngumiti si Old Master Hale at nagkunwaring palakaibigan. Dahil nandoon na si Theodore, hindi siya natakot at umupo sa bakanting upuan. Sige, dahil nandito na ang matandang pinuno, maaari na nating simulan ang Hidden House Summit. Tumango ang ama ni Ivan at sinabing, tulad ng alam mo, ang Hidden House Summit ay para sa mga disipulo ng bawat bahay na magkaroon ng pagkakataon na pumunta sa pagsusulit, at para hikayatin din silang magtrabaho ng husto at makakuha ng mas mahusay na mga resulta, kaya hindi na ako gagawa ng anumang hindi kinakailangang detalye. Haha, tama, hindi pa nga first time ng matandang ulo sa summit, kaya hindi na kailangang magpakilala sa atin. Pag-usapan natin ang mga patakaran at mga bagay ng tagumpay summit na ito, di ba? Old Master na sinabi mo bilang pagsang-ayon. Tama. May mga butas sa rules noong nakaraang summit. Na-forfeit ng Hidden House Han ang bawat laban at hindi lumahok. Hindi tama iyon. Kung hindi kasali ang bawat tagumpay, ano pa ang silbi ng pagsubok na ito? Sabi ng matandang Hale. Malamig na tumawa si Theodore sa kanyang puso. Natanggap na niya ang impormasyon na tina-target ng nakatagumpay na summit na ito ang kanyang pamilya, kaya natural na alam niya ang mga patakaran noon pa man. Tama. Gayunpaman, noong nakaraang summit, ang nakatagong pamilya ng Han ay isang baguhan, kaya obserbahan na lang natin sila. Hindi na natin ito magagawa muli sa pagkakataong ito. Tumango si Elder Duran. Sa makatuwid, napag-usapan namin ang mga patakaran para sa terminong ito at gumawa ng ilang maliliit na pagbabago. Sabi ng matandang Hale, iyon ay, bawat pamilya at sekta ay dapat lumahok sa bawat kompetisyon.
Kahit na sumuko sila, dapat silang tumaya. Sa paraang ito, mapipigilan natin ang mga tao na tumaya sa mga kaganapan kung saan sila mahusay, na magiging sanhi ng hindi patas na kompetisyon. Patas. Naisip ng matandang Mr. Han sa kanyang sarili, mukhang patas ang iyong panuntunan, ngunit sa nakatagong pamilya ng Han, ito ang pinakamalaking kawalan ng hustisya. Tama. Ang mga patakaran ay patas lamang kung sila ay patuloy na ginagawang perpekto. Tumango si Old Master Fuller bilang pagsang-ayon. Para sa kompetisyon na ito, ang lahat ay kailangang maglagay ng taya hindi alintana kung sila ay nag-sign up o hindi. Kahit na nawala sila, kailangan pa rin nilang maglagay ng taya. Ipapaliwanag ko ng detalyado ang mga patakaran ng kompetisyon. Sabi ni Ivan. Sige, tainga tayong lahat. Sabi ng matandang si Pitts. Nadama ni Theodore na ang mga taong ito ay mapagkunwari, ngunit sa kabutihang palad, narito si Terence upang tumulong. Kung hindi, asar na siya sa kamatayan. Sa bawat laban, ang bawat pamilya ay kukuha ng kayamanan bilang taya. Lumahok ka man o nawala, dapat kang tumaya. Ang nagwagi sa bawat laban ay makukuha ang lahat maliban sa ikalawa at ikatlong pwesto. Ang ikalawa at ikatlong pwesto ay makakakuha ng kanilang mga gamit sa pamilya pagkatapos ng laban. Tulad ng para sa unang lugar, siya ay may karapatan na gumawa ng isang palitan. Halimbawa, kung nakakita siya ng isang bagay na nagustuhan niya sa pangalawa o pangatlong pwesto, maaari niyang gamitin ang anumang item sa taya para makipagpalitan sa pangalawa o pangatlong pwesto, at hindi maaaring tumanggi ang pangalawa at pangatlong lugar. Ang taong nasa pangalawang ranggo ay may karapatan din na makipagpalitan, ngunit maaari lamang nilang pilitin na ipagpalit ang mga bagay ng taong nasa ikatlong ranggo. Hindi nila mapilit na ipagpalit ang mga gamit ng first rank na tao. Siyempre, kung pumayag ang first rank na tao, pwede ring gawin ang palitan. Ang nagwagi sa ikatlong pwesto ay walang karapatang makipagpalitan, ngunit kung pumayag ang mga nanalo sa pangalawa at pangatlong pwesto, maaari rin silang makipagpalitan ng one-on-one. Ang iba pang mga pamilya na wala sa mga nangungunang ranggo at ang mga na-forfeit sa taya ay walang karapatang tabyusin o ipagpalit ang mga pusta. Siyempre, kung ang lahat ng mga pamilya ay nawala, o kung ang lahat ng mga pamilya na hindi nawala ay natalo sa kompetisyon, kung gayon ang bawat pamilya ay babawiin ang kanilang sariling mga bagay at ang kompetisyon ay magiging walang bisa. Ang panuntunan ay simple. Matapos itong ipaliwanag ng matandang master na si Hale, naunawaan ng lahat. Sa madaling salita, lahat ay nagtutulungan upang itatag ang pamilyang Han. Walang kakaiba dito. Ang panuntunang ito ay nilikha ng lahat maliban sa Theodore. Tulad ng para mismo kay Theodore, narinig din niya ang tungkol dito mula sa ibang mga channel. Nang marinig niya ito ngayon ay nagbigay lamang siya ng karagdagang detalye at paliwanag sa pangalawa at pangatlong pwesto. Lahat, mayroon ba kayong anumang pagtutol sa panuntunang ito? Tanong ni Old Master Hale. Medyo natahimik si Theodore. Ang mga tuntuning ito ay itinakda ninyong lahat. Ano ang mga opinyon mo? Kahit may opinyon ako, tatanggapin mo ba kung itataas ko? Sige, dahil walang mga pagtutol, lumipat tayo sa unang karera, ang karera ng kotse. Tiningnan ng matandang Hale ang masungit na mukha ni Theodore at napakasarap sa pakiramdam. Akala niya ay may tiwala sila kay Terence, pero parang hanggang doon lang. Maaaring malakas ang Terence na iyon, ngunit maaaring hindi siya ganoon kalakas sa kompetisyong tulad nito. Ito ay orihinal na pagsubok para sa mga disipulo ng bawat pamilya, kaya tayong mga matatanda ay hindi dapat mag-aksaya ng oras. Dahil ito ay isang kompetisyon upang mag-udyok sa mga disipulo, simulan na natin ngayon. Sabi ng matanda. Siyempre, si Elder York ay isang respetadong tao, walang tumututol, di ba? Tanong ni Old Master Hale. Dahil nagsalita na ang elder ng bahay na si York, walang ibang nang ahas na tumutol. Sige, dahil walang tutol, bumalik ang lahat at maghanda. Dalhin ang mga kalahok na disipulo at ang mga taya.
Magtitipon tayo sa meeting hall ng 1 PM pagkatapos ay pupunta tayo sa kalsada sa bundok sa likod ng bahay ng pamilya Hale para sa karera ng sasakyan. Sabi ng matandang Hale. Pagkatapos magsalita ng matandang master na si Hale, ang iba pang mga matandang master at leader ng sekta ay umalis at bumalik sa kanilang pansamantalang tirahan upang maghanda para sa kompetisyon sa hapon. Bagamat napagdesisyonan na ang unang pwesto, hindi pa napagdesisyonan ang pangalawa at pangatlong pwesto. Sa makatuwid, ang mga pamilyang iyon na hindi nakapagpasya sa unang pwesto ay lahat ay nag-iisip kung sila ay maaaring manalo sa ikalawa o ikatlong pwesto. Hindi bababasa, maaari nilang panatilihin ang kanilang mga taya at hindi mawala ng pera. Sa madaling salita, kahit na ang mga nakatagong bahay at sekta na ito ay sumang-ayon na sirain ang Hidden House Han, nakikipagkompetensya pa rin sila sa loob. Kung sino ang nakakuha ng pinakamaraming pangalawa at pangatlong pwesto ang siyang magiging pinakamalaking panalo. Nang bumalik si Theodore sa kanyang tirahan, agad na tumayo si Jepoy at binati siya. Lolo, kumusta? Tulad ng aming inaasahan, ang mga patakaran ng kompetisyon ay katulad ng kung ano ang aming inusisa ng maaga. Kahit na nawala ka, kailangan mong maglagay ng taya. Buti na lang naghanda kami ng maaga, sabi ni Theodore, at tinulungan kami ni Mr. Linford. Kung hindi, malulungkot kaming natalo sa pagkakataong ito. Tulad ng inaasahan. Tumango si Jepoy at sinabing, kailan magsisimula ang unang laban? Alin? Orasan ng Oneo sa hapon. Magtipon sa meeting hall. Car racing ang event. Sabay tayo sa hapon, sabi ni Theodore. Magdadala tayo ng kayamanan. 2097. Oo. Sagot ni Jepoy. Mr. Linford, pakiusap. Sabi ni Theodore. Ito ay isang piraso ng cake. Kinaway ni Terence ang kanyang kamay. Sa umagang oras, dinala ng mga patriarka ng pamilya at mga masters ng sekta na lumitaw sa umaga ang kanilang mga alagad sa bulwagan ng pagpupulong. Ang mga pamilya at sekta na ito ay iba sa pamilyang Han. Sa pangkalahatan, ang mga patriarch o sect masters ay nagdala lamang ng isang kalahok na disipulo, habang ang iba pang mga disipulo ay nanatili sa kanilang mga tirahan upang magpahinga at magtipid ng enerhiya. Hindi sila pupunta at sumali sa saya. Kung tutuusin, halos walang suspense kung sino ang mananalo sa kompetisyong ito, at walang kwenta ang panunood. Bukod dito, hindi sila pamilyar sa nilalaman ng kompetisyon, kaya maaari rin silang magpahinga ng mabuti at humanga ang mundo sa susunod na kompetisyon. Old Patriarch Han, sino ang kakatawan sa iyong Hidden Han clan? Bakit may dalawang tao dito? Noong ni-record ng Hidden House na si Hale ang mga taya at ang listahan ng pangalan, nakita ito ng matandang Hale at nagtanong ng pilyo. Natural, si Mr. Linford. Ngumiti si Theodore, hindi man lang nagalit. Dumating lang si Jepoy para makita ang mundo. Sige. Ipinarehistro ng matandang Hale ang pangalan ni Terence sa isa sa mga alagad ni Hale, at sinulyapan ang kayamanan sa kamay ni Theodore. Ito ay 1,000 taon na lingzi, isang magandang sangkap para sa paggawa ng gamot. Ito ay nakapagpapalusog kapag natupok ng mag-isa. Tila alam ng Hidden House Han ang mga patakaran, masyadong hindi nila maaaring gamitin ang mababang antas ng mga item bilang isang taya. Matandang Hale, sino mula sa iyong pamilya Hale ang lalaban? Hindi si Irving, di ba? Tumingin si Terence sa matanda at sarkastikong nagtanong. Narinig ni Terence mula kay Theodore na walang sinuman ang pinapayagang lumaban sa panahon ng pagtitipon ng Hidden House, at walang sinuman ang pinapayagang manakit ng sinuman ng pribado. Hindi siya nag-aalala tungkol sa kanyang sariling kaligtasan dahil ang mga sinaunang tao ay nanunood. Si Irving ay ang Diyos ng mga sasakyan, kailan siya naging Diyos ng malas? Huwag kang magbubuga ng kalokohan. Mag-ingat ka o gagamitin ko ang aking pagkakakilanlan bilang tagapag-ayos para balaan ka tungkol sa sumpa. Malamig na sabi ni Old Master Hale. Hindi ako nagmumura. Dapat ikaw, matandang Hale, ang hindi dapat magsalita ng walang kaparerekon. Kung maibot ang mga labi ni Terence, sinasabi ko lang ang totoo, ang mga binti ni Irving ay madaling mabali.
Kahit anong sabihin mo, makikita natin ang tunay mong kakayahan sa kompetisyon. Naisip ni Old Master Hale, hahayaan kitang magsalita sandali, pagkatapos ay hahayaan kong patayin ka ng sekta ng Chen Mountain. Matapos magparehistro ang lahat, pumunta sila sa bundok sa likod ng nakatagong manor ng pamilya Hale. Ito rin ang pribadong teritoryo ng nakatagong pamilya Hale, at ang kalsada sa bundok ay maaaring gamitin bilang isang pribadong racing track. Sa oras na ito, sa paanan ng bundok, mayroon ng hilera ng mga bagong sasakyang Volkswagen Jetta. Ang bawat kotse ay nakaprint na may pangalan ng pamilya at pangalan ng sekta ng bawat pamilya. Halatang alam ng lahat ng kalahok ang modelo ng sasakyan at hindi nila inisip na may mali dito. Walang mga patakaran sa karera ng kotse. Ang unang nakarating sa finish line ang mananalo. Oo, sabi ni Ivan. Upang ipakita ang pagiging patas ng karera, aanyayahan ko na ngayon ang dalawang respetadong kinatawan na tingnan kung pareho ang sasakyan. Bagong kotse ito, at hindi pa pinakialaman. Elder York, kuya mo, pareho kayong Sky Class Masters please. Oo naman, walang problema. Sina Elder York at kuya ay tumango kayong dalawa at pumunta para tingnan ang sasakyan. Malamig na ngumiti si Terence sa eksena. Ang dalawang ito ay nakikipagtulungan sa Hidden House Hale, nanloloko sa Hidden House Han. Ano ang maaari nilang malaman? Patas. Gayunpaman, ang nakatagong pamilya ng Han ay mahina na ngayon, at ang mga patakaran ay itinakda nila, kaya't wala silang magagawa. Maya-maya, sabay na sabi ni Kuya York at ng Elder, bago ang mga sasakyan. Sige, dahil nagawa na ni Kuya York at Elder ang patas, sumakay ka na sa mga kotseng may marka ng pangalan ng iyong pamilya at pangalan ng sekta. Ang busina ay magsisimula ng karera, at kapag ito ay tumunog, magsisimula na ang karera. Sabi ng matandang Hale. Malamig na tiningnan ni Terence si Irving, may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Naglakad siya patungo sa kotse na may tag na, Han Family. Tumindig ang balahibo ni Irving mula sa pagkakatitig ni Terence. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng ngiting iyon, ngunit napaem siya at pinilit na kumalma nang sumakay siya sa kanyang sasakyan. Ang karera ng kotse ay hindi isang one-on-one na laban. Napakadaling talunin siya. Kailangang malaman ng isa na ang kanyang sasakyan ay binago, ang isa lamang na binago. Tungkol naman sa inspection ni Kuya York at ni Kuya Yo, formality lang iyon. Si House Hale ang host ng Hidden House Summit, at lahat ng iba pang kaganapan ay kinuha ng iba. Bilang host, hindi makatwiran kung ang Hidden House Hale ay hindi nanalo sa isang karera. Ngunit ang heel kicker ng Hidden House na si Hale ay walang gaanong kalamangan sa kanila, kaya para maging pantay ang karera, nagdagdag sila ng karera at ibinigay ang kampyonato sa Hidden House Hale. Magaling si Irving sa karera, at nagkaroon siya ng bentahe ng pagiging pamilyar sa terrain, ngunit hindi katulad ng ibang mga nakatagong bahay na hindi makakuha ng makapangyarihang magkakarera na tutulong sa kanila, maliban sa Hidden House Han. Buti na lang napagdesisyonan nila ang kampyon sa loob, kaya hindi masyadong problema. Isang malakas na busina ang tumunog, at si Terence ay mabilis na nagpalit ng gear at pinaandar ang gasolina, ang sasakyan ay mabilis na lumayo. Pagkatapos noon, nagsimulang maglipat ng gear si Terence nang walang tigil, mabilis na naabot ang pinakamataas na gear. Tinapakan niya ang gas sa lahat ng paraan, agad na pinapanatili ang nangungunang posisyon sa lahat ng mga kotse. Ang mga kilos ni Terence ay nagulat sa lahat ng matatanda at pinuno ng sekta. Magaling ba talaga si Terence sa pagmamaneho? Natutuwa din si Lolo Hale na nagkaroon siya ng daya. Ang sasakyan ni Irving ay binago, kung hindi, ang karerang ito ay nasa panganib. Ang Terence na ito ay talagang hindi maaaring maliitin. Siya ay isang practitioner at ang kanyang mga kasanayan sa pagmamaneho ay napakahusay. Maging si Irving, na madalas tumakbo sa ilegal na karera sa ibang bansa, ay hindi siya kayang talunin. Bagamat hindi nagsimula si Irving ng kasing ayos ni Terence, ang mga bentahe ng binagong kotse ay mabilis na naisagawa. Ang kotse ni Terence ay may natural na nakakalanghap na makina, habang ang kay Irving ay isang turbocharged na makina.
Nang magsimula na ang turbine, agad na tumaas ang takbo, at sa isang iglap, nalampasan niya ang kotse ni Terence, naiwan si Terence sa malayo. Ang pangunawa ni Terence sa mga kotse ay hindi mas mababa sa Irving, sa katunayan, mas alam niya kaysa kay Irving. Napakunot ang noo niya nang makitang dumaan sa kanya ang sasakyan ni Irving. Si Terence ay tumataas ang kanyang bilis mula nang tumunog ang busina. Lagpas na siya sa 160 kilometers per hour, pero dinaragdagan pa rin niya ang kanyang bilis. Ang kotse ni Irving ay hindi bababa sa 220 kilometers per hour, at tumataas pa rin ito. Posible ba iyon? Hindi tulad ni Terence na hindi nakapagmaneho ng jeto noon 200 ang kanyang limitasyon, at kahit para kay Terence, hindi madaling mapanatili ang isang matatag na bilis sa 220 milya bawat oras. 2098. Tutal, lubak-lubak pa ang daan, at bumibilis pa rin si Irving sa 223. Napakabilis, napagtanto ni Terence na may mali. Kaya agad niyang napagtanto na may mali sa sasakyan ni Irving. Para naman kay Master York at Master Use Inspection, isa itong kumpletong cover-up. Kung pareho ang mga sasakyan ng lahat, natural na magkakaroon ng kumpiyansa si Terence na manalo, ngunit iba na ang mga sasakyan ngayon. Kinailangan ni Terence na gamitin ang kanyang normal na kotse para makipagkompetensya sa binagong kotse ng ibang tao. Kahit na si Terence ang nangungunang racer sa mundo, wala siyang tiwala na manalo. Damn, hindi ba ito masyadong isang scam? Paano ito posible? Nakita ni Jepoy ang sasakyan ni Irving na biglang nilampasan si Terence at medyo nalungkot siya, halatang may problema ang sasakyan ni Irving. Nakakita ka na ba ng jete na maaaring pumunta sa 230 milya bawat oras at patuloy pa ring bumibilis? At napakabilis ng acceleration, halatang may mali sa makina. Anong problema? Old Master Han, may tutol ba ang pamilya mo? Tumingin ang ama ni Ivan kay Jepoy at nagtanong, nagdududa ka ba kay Master York at Master ang pagiging patas mo? Jepoy, huwag magsalita ng walang kaparerekon. Napabuntong hininga si Theodore sa kanyang puso. Wala siyang masabi sa sitwasyong ito. Kung madami siyang sinabi, masasaktan niya ang bahay ni York at ang bahay mo. Ngayong bumaba na ang Hidden House Han, hindi magiging sulit kung nakahanap sila ng dahilan para umatake. Paanong hindi alam ni Jepoy ang ibig sabihin ng kanyang lolo? Napabuntong hininga siya at hindi na nagsalita pa, pero nakaramdam siya ng awa. Akala niya ay mananalo si Terence sa karera ng walang problema kapag nakita niya ang galing ni Terence sa pagmamaneho, pero parang wishful thinking lang iyon. Napakabilis, ginamit ni Terence ang kanyang napakahusay na kasanayan sa pagmamaneho upang palakihin ang bilis ng kanyang sasakyan sa 210 milya kada oras. 220 milya bawat oras. Gayunpaman, walang magawa siyang napagtanto na ang bilis ni Irving ay papalapit na sa 267 milya bawat oras. Kung hindi binago ang kanyang sasakyan, ang bilis ni Terence ang magiging limitasyon niya. Ang opisyal na pinakamataas na bilis para sa sasakyang ito ay 175 milya bawat oras, at si Terence ay nagmamadali na, ang sasakyan ba ni Irving ay isang eroplano? Gaga! Tumingin si Irving sa kotse ni Terence na lumiliit ng lumiliit sa rearview mirror at ang kanyang puso ay sasabog sa tuwa. Idiot, akala mo ba magaling kang magmaneho dahil lang sa galing mong lumaban? Hindi kita matalo hanggang mamatay. Gayunpaman, pagkatapos ng tuwid na daan, nagkaroon ng pagliko kailangan ni Irving na bumagal. Ang pagliko sa kalsada sa bundok ay hindi biro, at sa sobrang bilis, mahuhulog siya at magiging kalahating kapansanan kahit na siya ay isang golden class practitioner. Bumagal si Irving, ngunit nasa 220 milya bawat oras si Terence. F***, nababaliw ka na ba? Nagmura si Irving habang pinagmamasdan ang sasakyan ni Terence na parang baliw na nagmamaneho patungo sa kanya, ngunit hindi siya naglakas loob na pabilisin ng husto. Gusto niyang manalo sa karera, ngunit mas pinahahalagahan niya ang kanyang buhay. Ano ang silbi ng pagkapanalo kung siya ay namatay?
Si Irving ay nasa liko, hindi siya nang ahas na maging pabaya at kinokontrol ang bilis sa humigit kumulang 160 hanggang 170 milya kada oras. Natatakot siya na hindi niya ito makontrol kung ito ay masyadong mabilis. Sa kanyang husay sa pagmamaneho, ito ang limitasyon. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nagulat si Irving nang makitang paakyat si Terence sa kalsada sa bundok sa bilis na 230 milya kada oras. Drift. Diretso siyang naanod pagkatapos ng liko, hindi man lang bumagal. At kaya, pagkatapos ng ilang pag-anod, naabutan ni Terence si Irving, at nasa harap niya mismo ang kanyang sasakyan. Damn it, buti na lang at tuwid na daan. Kung hindi, nahuli na tayo ng lokong ito. Tumingin si Irving sa likod na salamin at nadama ang swerte. Pagkatapos ng ilang malalaking pagliko, tuwid ang daan, at sa kalsadang ito, magagamit ni Irving ang kanyang kalamangan upang mapabilis ng walang hanggan. At kaya, nang si Terence ay malapit nang maabutin si Irving, muli siyang bumilis, naiwan si Terence sa malayo. Wow! Tumawa si Irving, nasiyahan sa sarili. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginawa niyang mawala ng mukha si Terence mula nang makilala niya ito, at lalo siyang natuwa. Palagi siyang nagwawala sa harap ni Terence, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga mesa ay nakatalikod. Si Terence, sa kabilang banda, ay hindi nagalit, o nadidismaya, tahimik lang siyang nakamasid habang si Irving ay bumibilis muli, naiwan siya sa malayo. Bagaman, sa mga tuntunin ng kasanayan sa pagmamaneho, si Terence ay hindi maikakaila at walang kahinaan, ngunit sa isang kotse, malayo pa rin siya. Kahit gaano pa kahanga-hanga ang mga kasanayan ni Terence, walang tigil na pag-anod sa mga sulok, maaaring siya pa rin ang kalaban ni Irving. Napakaganda ng sasakyan ni Irving, kaya niyang patayin si Terence sa isang segundo kapag bumilis siya sa isang tuwid na linya. Kung maglalaro kayo sa sarili ninyong laro, ayos lang, pero dahil pinaglalaroan ninyo ako, huwag nyo akong sisihin sa pagiging impolite. Mahinang sabi ni Terence, umiling-iling. Pagkatapos kalkulahin na hindi siya magiging kapareha ni Irving anuman ang gawin niya, ayaw na ni Terence na maglaro sa mga patakaran. Dahil si Irving ay unang lumabag sa mga patakaran, kung gayon hindi siya magiging mabait. Bagamat kalmado pa ring nagmamaneho si Terence, nagsisimula na siyang bumuo ng energy bomb sa kanyang kanang kamay. Matagal na mula noong ginamit niya ang trump card na ito laban sa isang tao, at hindi niya inaasahang gagamitin ito kay Irving. Siyempre, hindi binalak ni Terence na patayin si Irving, hindi pinahihintulutan ng mga patakaran ang pagpatay sa isa't isa, at kung gumawa ng masyadong eksena si Terence, maghahinala ito hindi naman siya ganoon kamayabang, dahil may mag-asawang Sky-class masters doon. Gayunpaman, kung maaari siyang lumikha ng ilang maliliit na aksident, upang ang iba ay hindi makahanap ng anumang ebidensya, natural na walang problema. Kaya naman, pagkatapos gumawa ng napakaliit na bomba ng enerhiya si Terence, huminto siya at tumutok sa pagmamaneho, naghihintay ng susunod na pagliko. Sa wakas, pagkatapos ng isang tuwid na daan, muli silang nakarating sa kanto. Ang paikot-ikot na daan sa bundok ay lubhang kakaiba. Ang ilan ay paikot-ikot, ang ilan ay dumadaan sa gilid ng bundok, at ang ilan ay paakyat ng paules. Para bang ang isang track ay espesyal na idinisenyo para sa karera. Kung tungkol kay Terence, malamang na isa rin itong track ng karera sa ilalim ng lupa, walang dahilan para gumastos ang Hidden House Hail dito kung ito ay para lang sa Hidden House Summit, pagkatapos ng lahat, at hindi sila palaging nagho-host ng summit bawat taon. Ito marahil ay isang lugar kung saan kumita ng pera ang Hidden House Hail sa dilim. Ang mga nakatagong bahay ay hindi maaaring magnegosyo sa bukas, ngunit ang pagnenegosyo sa dilim ay hindi magiging problema kung hindi malalaman ng konseho. Dagdag pa, ang konseho ng nakatagong bahay ay isa na ngayong pangalan, at ang mga nakatatanda sa pagpapatupad ng batas ay ang lahat ng matatanda ng kanilang sariling mga bahay. Ang hidden house na si Hale ay natural na walang dapat ikatakot. 2099. Binuksan ni Terence ang bintana ng isang basag, pinahintulutan ang malamig na hangin ng bundok na umihip sa kotse, na gumawa ng kakaibang tunog ng wuo.
Ang ganitong uri ng hangin ay hindi gaanong mahalaga kay Terence, gayunpaman, at hindi niya ito pinansin. Naghihintay lang siya ng tamang pagkakataon. Curve. Drift. Isa pang liko, panibagong drift. Ang distansya sa pagitan ng kotse ni Terence at ng kotse ni Irving ay unti-unting lumiliit. Malamig na ngumiti si Terence habang inilalabas ang energy bomb na tumama sa kanang gulong sa likuran ni Irving. Sa isang malakas na putok, sumabog ang kanang gulong sa likuran ng kotse ni Irving at nawalan siya ng kontrol sa kanyang sasakyan. Ang sobrang bilis ay naging sanhi ng kanyang sasakyan upang gumawa ng ilang mga pagliko sa kanto, at pagkatapos ay direktang gumulong sa kalsada sa bundok. Ang mountain road na ito ay espesyal na ginawa para sa mga racing car, kaya hindi ito masyadong matarik. Ang kotse ni Irving ay hindi bumagsak kahit na siya ay nahulog, at tiyak na siya ay nag-install ng maraming mga hakbang sa kaligtasan sa kanyang sasakyan. Si Irving ay nakakaramdam ng labis na kasiyahan sa kanyang sarili, ngunit hindi niya inaasahan na tumalikod ang sasakyan. Napasigaw siya sa gulat, ngunit walang nakarinig sa kanya. Dumaan ang sasakyan ni Terence sa sasakyan ni Irving matapos itong gumulong palayo. Ang pagpapasabog sa gulong ng kotse ni Irving gamit ang isang energy bomb ay ginawa ni Terence ng maingat, kaya walang sinuman sa paanan ng bundok ang nakakita na si Terence ang gumawa nito. Nakita na lang nila ang kotse ni Irving na biglang nawala ng kontrol at gumulong pababa sa kalsada ng bundok. Irving. Nakita ng matandang Hale na bumaba ang sasakyan ni Irving at wala na siyang pakialam. Sigaw niya at nagmamadaling pumunta sa eksena. Ang mga matatanda ng iba pang mga pamilya at ang mga pinuno ng kanilang mga sekta ay sumunod din sa likod ng matandang master na si Hale sa pinangyarihan ng insidente. Ang sasakyan ni Irving ay binago, at gayon din ang mga hakbang sa kaligtasan sa loob. Malubha ang aksidente, ngunit hindi nito binawi ang buhay ni Irving. Gayunpaman, ang mga paa ni Irving ay nabali ng deformed na sasakyan nang itulak siya ng kanyang lolo palabas ng kotse. Irving, kamusta ka? Tanong ng matandang Hale habang tinutulungan niya si Irving na i-connect ang kanyang binti. Lolo, masakit. Labis na ayaw ni Irving, napakalapit na niya sa tagumpay, ngunit hindi niya inasahan na ang kanyang sasakyan ay masira ang gulong. Irving, anong nangyari? Ginawa ba ito sa iyo ni Terence? Hindi sinasadya ng matandang Hale na si Terence lamang na si Terence ang may dahilan para saktan siya, at ang kotse ni Terence ang pinakamalapit kay Irving sa oras na iyon, kaya ito ang pinakamalamang na si Terence. Hindi ko alam. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyari, sabi ni Irving habang tinitiis ang sakit. Biglang pumutok ang gulong. Flat tire. Lumipat ang tingin ni Elder Hale sa kanang gulong sa likuran ng kotse ni Irving, sinusubukang maghanap ng kung ano. Gayunpaman, wala siyang mahanap na espesyal, kaya lumingon siya kay Elder Duran at nagtanong, Elder Duran, ang iyong nakatagong pamilya ng Duran ay may malalim na pangunawa sa mga nakatagong armas. Mangyaring tingnan ang gulong ito, nasira ba ito ng isang nakatagong sandata? Kung tutusin, sa lakas ni Terence, madali para sa kanya na pumutok ang gulong ng kotse gamit ang nakatagong sandata o bato, ngunit hindi sigurado si Lolo Hale. Sige. Tumango si Elder Duran at maingat na sinuri ang gulong. Maya-maya'y umiling siya at sinabing, mukhang hindi siya nasugatan ng tinatagong sandata. Ito ay isang hindi regular na pinsala. Mukha talagang pagsabog ng gulong. Oh. So, sumabog talaga yung gulong. Nagtiwala si Elder Hale sa paghatol ni Elder Duran. Pagkatapos ng lahat, ang Hidden House Duran ay dalubhasa sa mga nakatagong armas. Kung sinabi ni Elder Duran na hindi ito isang nakatagong sandata, kung gayon hindi talaga. Tama. Tumango si Elder Duran. Kahit na ito ay kakaiba, ayon sa kanyang paghatol, ito ay talagang sanhi ng isang pagsabog ng gulong ng kotse. Paano ako magiging malas? Narinig ni Irving na pumutok ang gulong ng sasakyan niya nang walang dahilan at sa sobrang inis. Maaari siyang manalo laban kay Terence, ngunit ngayon ay pinalampas niya ang pagkakataon. Sinong alagad ang namamahala sa pagpapanatili ng kotseng ito? Galit na galit din ang matandang Hale.
Siguradong matatalo sila sa kompetisyong ito, at hindi na maibalik ng Hidden House Hale ang mga stake na inalis nila. Hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong makakuha ng pangalawa o pangatlong pwesto. Paano payag ang matandang master na si Hale, na orihinal na gustong manalo ng kampyonato? Ngunit wala siyang magagawa, ang pagsabog ng gulong ay isang natural na sakuna, at maaari lamang niyang sisihin ito sa kanyang malas. Nagtataka ako kung bakit ang kotseng ito ay nagmamaneho ng napakabilis. Ito ay talagang isang problemang kotse. Kumaibot ang mga labi ni Jepoy habang natutuwa siya. Bagamat hindi niya alam kung ito ba ay gawa ni Terence, anuman ang mangyari, ang kabiguan ni Irving ay isang magandang bagay para kay Terence. Nagdilim ang mukha ng matandang Hale. Paanong hindi niya masasabi na si Jepoy ay natutuwa at sadyang kinukutya siya? Ngumuso siya. Nagkakamali ang mga tao. Normal lang na magkaproblema ang kotse. Ano ang big deal? Hindi mo ba sinabi noon na ang kotse ay sinuri ni Kuya York at ni Kuya mo, at walang problema? Nakangiting sabi ni Theodore. Hindi sila propesyonal na mga inhinyero. Paano nila malalaman kung may pinag-uugatang sakit? Kumunat ang noo ni Master Hale at sinabi. Hehe, masyado yata mababa ang standards ng refitting workers. Sinabi ni Theodore, na nagpapahiwatig ng isang bagay. Ngunit anuman ang mangyari, gaano man kalungkot ang matandang Hale, kailangan niyang ipabalik sa mga alagad ng kanyang pamilya si Irving para gamutin. Ang kompetisyon na ito ay hindi maaaring magpatuloy kahit na ang Hidden House Hale ay kailangang umatras mula sa kompetisyon ng maaga dahil sa kanilang pagkabigo. Ito ay orihinal na kompetisyon na idinisenyo para sa nakatagong bahay na si Hale, ngunit sa huli, ang nakatagong bahay na si Hale ay nawala ang lahat. Sa kabilang bahagi ng bundok, nakatawid na si Terence sa finish line. Ang resultang ito ay nagpasaya sa ilang bahay at nalungkot sa ilang bahay. Natural, masaya si Theodore, at masaya rin si Jepoy, ngunit ang iba pang mga nakatagong bahay ay hindi gaanong masaya. Sila ay sumang-ayon na mamalit na maging banker para sa isang round bawat isa, ngunit sila ay natalo sa unang round. Ang pinaka-nakakagalit ay ang nanalo ay ang nakatagong pamilya ng Han na pinagtulungan nilang harapin. Kung alam nila na mananalo ang Hidden Han family, bakit sila nag-set up ng car race? Gayunpaman, ang mga patakaran ng kompetisyon ay naitakda na, at hindi na nila maibabalik ang kanilang salita sa huling minuto, tama ba? Bukod dito, kung babalik sila sa kanilang salita sa unang round, kung gayon paano sila makikipagkompetensya sa hinaharap? At kaya, ayon sa mga patakaran, nanalo si Terence, at nakuha ang lahat maliban sa pangalawa at pangatlong pwesto. Ang pangalawa at pangatlong lugar ay kinuha ng Hidden House na ikaw at ang Hidden House Pits. Ang Hidden House na bet mo ay isang maliit na chi gathering pill, habang ang Hidden House Pits' bet ay isang physical medicine. 2,100. Kahit na ang race 8 ng gamot na ito ay hindi mahirap hanapin, ang makalangit na kayamanan sa gamot ay napakahirap hanapin. Sa makatuwid, maaari itong ituring na isang medyo mahalagang bagay, ngunit hindi ito masyadong kapaki-pakinabang para sa mga espiritual na practitioner. Ang unang karera, ang Hidden House of Han ang nanalo. Tinulungan ni matandang Hale si Irving na tumira, at tiniis niya ang sakit sa kanyang puso habang inilalagay niya ang mga bagay sa harap ni Theodore. Gusto mo bang palitan ang mga bagay para sa pangalawa at pangatlong pwesto? Matapos sabihin ito ng matandang master na si Hale, desperadong sinenyasan kanya na nasa pangalawang pwesto gamit ang kanyang mga mata. Ito ay dahil may isang bagay na lubhang kailangan ng Hidden House Hale, at ito ay naiambag ng Hidden House Fuller. Ang Hidden House na si Fuller ay nagbigay ng mukha sa Hidden House na si Hale. Sila dapat ang mga champion, kaya ang item na ito ay dapat na mahulog sa kanilang mga kamay. Hindi nila inaasahan na lalabas si Terence nang wala sa oras. Desidido si Old Hale na makuha ang bagay na iyon, at umaasa na ang Hidden House ay magagamit mo ang kanilang karapatan para makipagkalakalan kay Terence. Walang sinabi si Theodore kundi tumingin kay Terence. Pagkatapos ng lahat, si Terence ang nanalo, at ayon sa kasunduan, lahat ng kayamanan ay kay Terence. Nasa kay Terence na magpasya kung ipagpapalit o hindi.
Tiningnan ni Terence ang mga bagay na nakuha niya, walang gaanong kapaki-pakinabang, lahat sila ay likas na kayamanan na maaaring maging kapaki-pakinabang para sa paggawa ng mga elixir sa hinaharap, ngunit hindi sa ngayon. Ang Hidden House Use Chi Gathering Pill at ang Hidden House Pizza's Body Strength and Medicine, sa kabilang banda, ay mga bagay na talagang gusto niya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mananalo pa rin ang dalawang pamilyang ito. Gayunpaman, walang sinabi si Terence sa ngayon. Tahimik niyang pinagmamasdan ang sitwasyon. Ang matandang Hale ay patuloy na nagsenye sa iyo ng kanyang mga mata. Malamang may pinaplano si matandang Hale. Hindi nagmamadali si Terence, kaya mahina niyang sinabi, "Old Master, ikaw, hindi mo na kailangang makipagpalit sa akin, di ba? Kung hindi, pagkatapos ay ipagpapalit ko ang Hidden House Pits." Ubo-ubo. Marahas na umubo ang matandang Hale, natatakot siya na ang bahay ay palalampasin mo ang pagkakataong ito. Tila hindi gusto ni Terence ang nakatagong Chi Gathering Pill sa mga kamay mo, at iyon ang dahilan kung bakit iminungkahi niyang makipagkalakalan muna sa ikatlong pwesto. Kung hindi, bakit hindi ka nalang ipagpalit ni Terence sa Hidden House sa pangalawang pwesto? May mali ba sa loika ni Terence? Mr. Linford, gusto kong makipagpalitan ng kayamanan. Posible ba iyon? Ang taong nasa pangalawang lugar ay may karapatang humingi sa taong nasa unang lugar para sa isang palitan, at ang taong nasa ikatlong lugar para sa isang sapilitang pagpapalitan, kaya siya ay nagtanong. Oh! Nagkunwaring nagulat si Terence, ano ang gusto mong kapalit? Gusto kong ipagpalit ito sa 500 taong gulang na bulaklak ng mint na nasa iyong mga kamay. Old Master, sabi mo. Isang 500 taong gulang na mint. Tiningnan ni Terence ang kayamanan sa kanyang kamay at walang pakialam na sinabi, ang bagay na ito ay talagang walang silbi sa akin, ngunit ayaw kong ipagpalit ito sa iyo. Ah! Matandang lalaki na tigilan ka at nagtanong, dahil walang silbi, bakit hindi ipagpalit? Oo, ang 500 taong gulang na bulaklak ng mint na ito ay hindi karaniwan, ngunit ang Chi Gathering Pill ay magandang bagay din. Makakatulong ito sa isang practitioner na makalusot mula sa Mystic Late Phase Peak hanggang sa Earth Class, mahirap bumili. Sinabi rin ng ama ni Ivan, at ang 500 taong gulang na bulaklak ng mint na ito ay pandagdag lamang, maaari nitong patatagin ang lakas ng iyong Sky Class. Sa mga tuntunin ng halaga, ito ay mas mababa kaysa sa mas mababang Chi Gathering Pill. Naku, hindi ako Mystic Late Phase Peak, para saan ko kailangan ng elixir na iyon? Itong 500 taong gulang na mint. Magagamit ko ito kapag naabot ko ang Sky Class sa loob ng ilang araw. Mahinang sabi ni Terence. Sa ilang araw. Nakahinga ng maluwag ang matandang Hale, hindi niya alam kung nagyayabang lang ba itong si Terence o talagang malapit na siyang makapasok sa Sky Class. Ngunit ang mga salita ni Terence ay lalong nag-alala sa kanya, ang kanyang lakas ng Sky Class ay hindi pa matatag. Kung tutusin, gumamit siya ng mga elixir para makalusot, kaya hindi ito kasing tatag ng mga natural. Kailangan niyang pagtibayin ang kanyang lakas, at ang 500 taong gulang na si mint ay para doon. Oo, mabilis akong nag-level up, hindi mo ba alam? Tanong ni Terence. Ito. Ha, syempre alam ko. Pero, napakatalino ni Mr. Linford, sa tingin ko ay hindi niya ito kailangan. Kung tutusin, ginagamit lang iyon para patatagin ang kanyang lakas, at ang lakas ni Mr. Linford ay bumubuti na sa araw-araw. Hindi na niya kailangang patatagin ito. Who knows? Baka mag-level up na naman siya. Sabi ni Lolo Hale. Oh, tama ka. Tumango si Terence. Tama. So, paano ang palitan? Nag-aalalang tanong ni Old Master Hale. Hindi. Sabi ni Terence. Ga! Galit na galit ang matandang master na si Hale. Bakit hindi niya binago kung wala namang silbi? Gayunpaman, kahit na siya ay galit, hindi siya nang ahas na maging pabaya sa ibabaw. Kaya lang niyang pigilan ang kanyang galit at magtanong, bakit ganoon? Walang silbi ang maliit na Chi Gathering Pill. Bagamat ito ay mahalaga, magagawa ko ito. Ang mga materyales ay hindi katumbas ng halaga nitong 500 taong gulang na bulaklak ng mint. Sabi ni Terence, umiling-iling. Bueno.
Elder, naalala mo na niloko siya ni Terence ng 2 kaldero, dapat ay isang refiner din siya. Ito ay isang level 2 chi gathering pill, at si Terence ay maaaring gumawa nito mismo. Natural lang na hindi niya ito nagustuhan. Iniisip mo ito, matanda na sinabi mo, kung gayon bakit handa kang makipagpalitan? 2 maliit na chi gathering pills. Kung kaya mo ito, atubili kong ipapalit ito. Mahinang sabi ni Terence. 2. Matandang lalaki na narinig mo ang mga salita ni Terence at malamig na tumawa, masyado kang humihingi. Ang mga sangkap na kailangan para sa isang mas mababang chi gathering pill ay talagang hindi katumbas ng halaga ng 500 taong gulang na bulaklak ng mint, ngunit ang mga sangkap na kinakailangan para sa 2 mas mababang chi gathering pills ay lumampas na sa 500 taong gulang na mint flower na halaga. Bukod pa sa 2 set, kahit na hindi ka makakagawa ng maliit na sangkap. Chi gathering pills. Ikaw ang baalang magpalit nito. Malamig na ngumiti si Terence, una na ako ang magdedesisyon. May karapatan kang magbago, may karapatan akong hindi. Magbago. Tiningnan ka ng matandang Hale. Ang hidden house na si Hale ay mayroon pa ring maliit na chi gathering pill, at gusto nilang ibigay ito kay Irving para magamit sa hinaharap, ngunit ang 500 taong gulang na bulaklak ng mint ay mas mahalaga ngayon, kaya nagpa siya ang matandang Hale na palitan muna ito. Bibilhin ka nila sa hidden house kapag nagkaroon sila ng pagkakataon. Ibibigay namin ang pera at mga kalakal. Sabi ni Terence. Sige. Dahil sinabi ni Old Master Hale na ito ay isang deal, natural na hindi ka na magsasabi ng kahit ano pang matandang master. Sa oras na iyon, tiyak na ang hidden house Hale ang magbabayad sa hidden house sa iyo. Hinangaan ni Jepoy si Terence mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Siya ay masyadong malakas. Ang isang 500 taong gulang na bulaklak ng mint ay maaaring ipagpalit sa 2 maliliit na chi gathering pills. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring mga 500 taong gulang na bulaklak ng mint na nakatago sa treasure vault ng pamilya Han, at ang halaga ng mga ito ay mas mababa kaysa sa mas mababang chi gathering pill. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.